Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kahapon mga kaibigan ay pinakita lang natin yung mga ginagawa natin doon sa ating munting manukan po. Kaninang umaga mga kaibigan ay nakapagsimba na tayo po ay. Alam nyo na mga kaibigan, kailangan talaga natin na medyo magsimba tayo para naman may guide tayo sa ating araw-araw na pamumuhay po. Kaya tuloy pa rin tayo sa ating hilig bilang isang magmamanok po. Itong sa atin naman mga kaibigan ay ito daw mga paa sa manok mga kaibigan ay dito daw natin malalaman kung ano yung mga kakayahan ng isang manok po o estilo nila o ano man yung kakayahan ng isang manok po. Dito daw natin matingnan sa paa mga kaibigan. Dito natin malalaman true sa kulay ng kanilang mga paa po. Sa akin namang suggestion dyan mga kaibigan o sa aking komento dyan mga kaibigan, totoo naman yun mga kaibigan kasi pag sa mga sabungan po, sa mga taparan po ay talaga makita natin doon mga kaibigan na pag makita mo yung kulay ng isang manok na medyo green mga kaibigan or dark legged, malalaman natin doon mga kaibigan na itong manok na to ay medyo matibay ito at saka mayroon itong mga palong pandiin po. Kasi alam nyo na mga kaibigan, ito kasi mga hatches po ay alam na naman natin na medyo malakas na manok ito, madiin pumalo, medyo superb yung mga cutting, di ba? Kaya sa atin mga kaibigan, number one din yun na medyo malalaman natin mga kaibigan yung kakayahan ng isang manok true sa kulay ng mga paa ng isang manok po. Example mga kaibigan, itong mga medyo mga kaibigan, medyo dirty feet po, yung mga medyo may mga batak-batak mga kaibigan, yung dirty feet po. Pag mayroong mga ganun mga kaibigan ay malalaman natin na ito ay galing sa brown red mga kaibigan. At alam naman natin mga kaibigan na brown red ay mga speed na manok yun. Medyo mabilis mga kaibigan. Kaya yung mga super brown red, mabilis na manok yan. Basta may halong brown red yung manok mo ay medyo mabilis at saka mayroon din silang mga mga kaibigan, yung tinatawag nating multiple shuffler din sila po. Kaya doon sa mga paa na isang manok kaibigan, malalaman talaga natin kung anong medyo kakayahan na isang manok na to. Napaka-importante yan mga kaibigan na malaman natin yan, lalo na sa mga ulutan po. Okay lang yun kung derby kasi yung mga derby naman mga kaibigan, alam naman natin yung lahat mga kaibigan na pag sinasali sa derby ay talagang may kakayahan yung mga manok na dinadala dyan, pinalaban dyan. Pero pag sa ulutan lang mga kaibigan, kailangan talaga natin malaman yan. Katulad ng pag may kita tayong mga white feet, alam naman natin mga kaibigan, pag white feet ay yung mga rounded, kilso o mga claret, lemon man, ay talagang magagaling na manok yan. May kakayahan talaga silang medyo stylish sa laban po. Kaya pag mga white leg na manok mga kaibigan ay medyo tayo ng kunti dyan kasi medyo magaling to, kasi pag white leg, nandyan na yung roundhead, yung kilso, yun. Talagang makita mo mga kaibigan at parang lamang sila nito sa panalo kasi medyo magaling tumanok nila. Kaya iwasan natin yun, di ba? Pag may nakita naman tayong hilulig mga kaibigan, alam naman natin yun na hilulig, mga sweaters yun. Talagang mga shuffler sila mga kaibigan. Multiple shuffler po, ibig sabihin maraming palo mga kaibigan. Kahit anong ilag mo dyan, baka maabutan pa tayo sa palo niyan mga kaibigan. Sabihin nyo naman na huwag na tayo sa paa kasi pag paa ang tinitingnan mo, hindi ka na makalaban dyan. Kasi pag green legs, malakas. Pag medyo dirty feet, medyo mabilis, hindi na tayo maglaban dyan. Hindi po, kailangan talaga yung mga kaibigan para naman mayroon kang mga mga kaibigan, mga hints o mga medyo mahulaan mo ba mga kaibigan, mga prediction mo na makita mo isang manok para naman ma-comfort mo yung manok mo na kung saan mo siya dapat ilaban po sa mga ganitong pag medyo nakita mo naman mga kaibigan na medyo madumi lang yung paa na isang manok ay doon ka lalaban po. Medyo madumi, baka dinumihan lang sa may-ari. Alam nyo na sa ulutan mga kaibigan, marami din kalukuhan dyan po. Medyo lagyan ng medyo mga pulot yung mukha para medyo palaging binibitaw, di ba? Medyo advantage sa yun sa kalaban, kaibigan. Kaya sa atin
medyo alamin din natin yung mga ganong klaseng bagay po na medyo tingnan din natin yung mga paa. Kasi pag wala kang ganun mga kaibigan wala kang wala kang medyo makumpare mga kaibigan. Kahit sa isip mo lang, para medyo 80% yung panalo mo sa sa ulutan lang mga kaibigan, kailangan yun po. Kasi sa akin, bilang isang breeder, alam na natin yun mga kaibigan. Kahit gilid boys lang tayo, pero kailangan din natin mga kaibigan na makiramdam kung ano man yung mga dapat nating tingnan, lalo na sa mga ulutan mga kaibigan. Kasi pag wala lang sa iyo mga kaibigan, wala kang idea po. Katulad natin, bilang isang tunay na magmamanok, alam din natin yun mga kaibigan. Makita natin yung medyo maninipis yung mga paa na isang manok. Asahan mo na yun, may mga palo talaga yun mga kaibigan, yung mga pencil fit na manok, nako. Pero pag makita mo lang na medyo medyo madumi yung yan ang kasahan natin mga kaibigan. Kaya madumi ang mga paa po kasi kadalasan naman yan mga kaibigan, bago natin yan ilagay sa kulungan ay talagang linisin natin yan, hugasan natin para medyo komportable yung isang manok. Pero pag makita natin yung sabungan na medyo madumi, walang pakialam yung may-ari dyan mga kaibigan, bahala na yan, baka may amo lang siya po. Kaya dati napaka-importante mga kaibigan na medyo pagtuunan talaga natin ng pansin yung mga kulay ng paa ng isang manok, lalo na pag ikaw ang ginawang taga-tapan mga kaibigan. Ako, napaka-importante yun mga kaibigan. Yung mukha, tingnan mo mapula, maputla ba, ganong klase. Tingnan mo yung mata, medyo mapula ba, ganong klase ba. Kasi yung kondisyon ng manok mga kaibigan, makita mo talaga na medyo mapupula yung mukha, medyo pulang-pula yung mga mata. Ito na makita mo yun na medyo kondisyon ng isang manok po. Kaya sa atin mga kaibigan, kahit mga kulay lang ng paa, kailangan din natin pakialaman yan mga kaibigan, para naman may idea tayo o may tayo mga kaibigan na itong manok na to ay ganito ang makilos ito. Kasi napaka-importante yun kaibigan. Ito naman magmamanok po, pag wala hindi ka naman mag-research yan mga kaibigan, may hirap yun. Tsaka sa akin mga kaibigan, nagtanong sa akin na, boss, ba't maghanap ka pa ng ibang bloodline na alam mo naman na magaling yung Shilton mo? Hindi ko naman sinasabing magaling talaga yan. Kasi ang Shilton mga kaibigan, yan maganda yan ipasok sa mga sweaters, sa mga hatsis. Kasi alam naman natin mga kaibigan yung sweaters ay talagang palo lang ng palo. Pag pinasukan mo yan ng mga roundhead mga kaibigan, kahit anong roundhead, kahit hindi Shilton, kahit Boston, kahit anong klaseng roundhead yan, talagang medyo makontrol yung palo ng isang manok po. Medyo may direksyon na, medyo may timing na, yun ang kahalagahan dyan kaibigan. At saka yun talagang purpose po na bakit pasukan natin ng mga roundhead yung mga sweaters mga kaibigan. Kahit anong klaseng manok mga kaibigan, napakaganda talaga pasukan mo ng roundhead po. Maliban sa ito'y medyo sila mga kaibigan, medyo maano sila sa sakit po, medyo sila tawag nito, medyo napakalakas sila mga kaibigan, na medyo hindi sila madaling makapitan ng mga sakit po. Kaya sa atin mga kaibigan, pag ako naman gusto ko yung roundhead kasi madali lang silang buhayin mga kaibigan, at saka madali maganda sila gawing yung talagang beast blood mo mga kaibigan. Kasi pag may produce mo yan, pure sila as roundhead, yan na po gamitin mo pang cruise kung anong mga bloodline man ang dumating sa iyo po. May dumating na hatches, pwede mo yung pasukan ng roundhead. Kahit anong roundhead mga kaibigan, hindi ko naman sinasabing Shilton lang po. May mga Allen roundhead, may mga itong natawag lang Boston. Ang daming roundhead po. Yung mga Garigilliam roundhead, yung mga Lisi roundhead, lalo na yun, lalong magaling yun. Pero itong Shilton mga kaibigan, sa tingin ko po ay may timing talaga sila, may timing po. At saka matibay sila sa sakit mga kaibigan, di sila madadaling madikitan ng sakit mga kaibigan. Kaya sa atin, bilang isang magmamanok, magpili ka talaga mga kaibigan ng gawin mong beast blood po. Beast blood, ibig sabihin, ito ang gamitin mong, ito ang papuruhin mo palagi mga kaibigan, na talaga i-maintain mo yung strain na yan o bloodline na yan, para yun ang gamitin mo na pang-cross kung ano man yung mga dumating na bloodline sa iyo po. Pwede naman pwede ka naman gamit yung beast blood ay sweaters. Kasi ang sweaters naman ay lalo na pag nasa commercial ka, ay medyo talagang ma-enjoy ka po. Maliban sa may mga palo sila. At saka lalo na sa mga Golden Boy 5K mga kaibigan, na talagang maganda rin yung estilo nila. May mga angat, at saka madiin yung mga palo. Meron din ganun, pero sa aking part mga kaibigan, lalo na ngayon na nakilala ko na talaga itong
Shilton. Ayun lang muna sa akin mga kaibigan. At saka pagdating ng panahon na medyo naman maano tayo, ay i-develop natin yun mga kaibigan. Pero sa aking part mga kaibigan na mag-maintain ng isang bloodline po, hindi ko talaga yan haluan ako kahit anong bloodline yan mga kaibigan, na i-develop mo, pasukan mo kung kulang sila sa katawan, pasukan mo ng medyo bulto na katawan. Ayoko ng ganun mga kaibigan, kasi yung binili nating mga bloodline na authentic po, yan ang binabayaran natin ng medyo mahal po mga kaibigan. Kaya as a bloodline, as a strain, yan lang talaga ang i-develop natin. May iba kasi mga kaibigan, pasukan ng ganun, tapos i-cross out, ay breed out, para ibalik dun sa sa akin mga kaibigan, gusto ko sila lang talaga po. Yun ang ating hangad dyan mga kaibigan, as a tunay na magmamanok po. Ayun lang naman ang purpose natin dyan mga kaibigan, bilang isang magmamanok po. Kaya sa atin mga kaibigan, itong roundhead kasi, ito lang napili ko kasi dati gusto ko ng Boston pero wala naman tayong budget. May dumating sa ating opportunity mga kaibigan, so binigyan natin, pinagtuunan natin ng pansin, naglikom tayo ng pira para naman makuha natin itong Shilton Roundhead po. Kaya yun mga kaibigan, yun ang miniminti natin sa bloodline po. Yun lang po. Yun lang ating masasabi sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po. #sali ako.